Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah ay natapos na natin yung mas'ala, yung mga usapin hinggil sa wudu, yung mga sunnah sa wudu, ano yung hukum ng wudu, ano yung mga nakakasira ng wudu, ano yung mga okay? Pag-aralan natin yung so, alhamdulillah, di ba? Yung mga arkan dapat gawin ng isang mananampalataya kapag siya ay magwudu. Okay? So, ngayon insyaAllah ta'ala ay yung kayfiyat sifatil wudu, yung kaparaanan ng katangian ng pag-wudu. Alam natin, ang ilan sa atin, lalo na yung mga hindi nakapag-aral, hadahumullah, o yung mga hindi pinahalagan ng Islam, ay makikita mo sa kanila na kahit yung sa pagwudu nila ay hindi nila kaya, hindi nila alam kung paano yung tamang pagwudu. Okay? At least sa kanila makapagwudu, okay na yun. Hindi nila pinapahalagahan ng maayos. Okay? So sa Islam, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam siya ang ating huwaran at siya yung dapat nating tularan sa kanyang pagwudu, yung kanyang kaparaanan. Okay? So insyaAllah ta'ala ngayon ay babanggitin natin at insyaAllah pwede natin ikuhan kung paano yung tamang pagwudu. Ano ba yung dapat gawin ng isang mananampalataya bago at kasalukuyan nagwudu? Okay? Ano yung mga dapat gawin? Okay. So, ano ba yung unang-una na dapat gawin ng isang mananampalataya bago siya magwudu? Aywa. So, kailangan ay magniya muna. So, mag-intensyon ka muna. Okay. Ano ba ang dapat doon na sa niya mo? Aywa. Para raf'ul hadath, matanggal yung hadath na iyon, pangyayari, linis ka para ikaw ay makagawa ng pagsamba. Okay, para ikaw ay makapagawa ng pagsamba. So, kailangan huwag laging kalimutan na magniya muna. At ang niya, mahalluha fil qalb. Ang niya, kailangan na sa puso. Hindi mo na sabihin sa tawadda, sasabihin mo pa, magwudu ako para matanggal yung hadath, asgar, para makagawa ng ibada, makapagsala. Hindi mo na kailangan sabihin yun. Sa puso mo na lang. Okay? Sa puso mo na lang. At yun naman na ang niya talaga, sa puso lang. Pangalawa, kailangan nating bismillah. Okay? Bismillah, bawa ka magwudu. Okay? Then, ang sunod doon ay hugas ka na ng kamay. So ito yung tinutukoy nun, yung mga kamay natin, di ba? So hugasan mo siya ng 3 beses. So hugasan mo muna siya ng 3 beses. Okay. Ngayon, ang tanong dito, merong mga hadith na kailangan, halimbawa, depende kasi sa ginagamit natin. Merong tabo minsan, sa gripo, o sa galon na maliit, o kaya sa takure, sa pitsil, depende. Pero, kung halimbawa kung tabo yung ating ginagamit, kung galing tayo sa tulog, hindi natin pwede agad-agad na dakutin ng ating kamay. Dahil sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Fala yadri ayna bat." Hindi niya alam bakit, hindi niya alam saan pumunta yung kanyang kamay. Pag tulog ka kasi malikot ang kamay mo. Kung saan-saan kumakamot. Okay? Kaya kailangan, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay huwag niya munang dakutin. Huwag niya munang dakutin. Pag nahugasan niya na yung kamay niya bago siya pwedeng, halimbawa sa tabo na bago niya dakutin ng ganyan. Okay? Nabanggit na ba natin ito nakaraan? Wala pa.
Okay. Pero ang tanong dito, ano bang tulog ang tinutukoy doon? Kasama ba doon yung sa kailula? Yung, alam niyo yung kailula? Siestas. Hindi rin. Yung tulog after ng dhuhr bago mag-asar. Tinatawag na kailula. Sino nakaalam kailula? Siestas, tinatawag siyang siestas. Di ba? Ayun. Grade 7 at tinuturo na yung siestas actually. Okay. Yung tinatawag na kailula. Saan bang tinutukoy doon na tulog? Yung sa gabi na after na Isha, bago mag-fajr, o kabilang din doon yung tulog after ng zuhur bago mag-asar? Aywa. Ang tinutukoy lang doon is yung tulog after ng Isha hanggang bago mag-fajr. Kaya sabi ng mga ulama, yung sa kailula, hindi na. Hindi na. Ibig sabihin nun, okay lang kahit na dakutin mo na agad yung halimbawa sa tabo, dakutin na agad ng kamay. Alam niyo yung dakutin ng kamay na agad ganyan. Ilapat na agad doon sa loob. Okay na yun siya. Okay? So yun. So kailangan, huwag agad natin. Kung gripo, okay na yun siya. Kasi wala namang hindi naman naka-stack sa ano eh. Okay? Kung walang dakutin. Okay na yun siya sa gripo, sa may takore, o sa pitchil man, di ba? Okay na yun siya. Wala nang problema doon. Okay? So, yun, kailangan hugasan ng 3 beses yung ating kamay. Okay? Kailangan paano? Ganyan. Okay? Yung kamay natin, ganyan-ganyan natin, 3 beses. Okay? 3 beses yung ating mga kamay. Okay, so make sure na kailangan yung mga paligitan ng ating mga ano ay mabasa. Okay, kung may singsing ka, galawin mo, kahit di mo na siya masyadong kunin, pero kahit di mo siya tanggalin, pero galawin mo para mabasa yung part kung saan doon talaga naka-stuck yung singsing mo. Okay? Malinaw po yan? Sunod, yung after nun ay magmumumog na tayo. Mumog. Okay? 3 beses din yun siya. So magmumumog tayo. Okay? So mayroong ibang mga ulama ang afdal, ang kung kaya mo, mas mainam, is yung ipagsabay mo na yung dalawa. Ganon. Okay? Bibig mo at yung sa ilong ipagsabay mo na siya. Pero kung nahihirapan ka na, walang problema sa Allah. Pero yun ang, kung kaya mo, yun ang mas mainam. Kung hindi mo kaya, walang problema rin sa Allah. Ipagsabay na. So sa mumog, paano? Mumog natin. Ganon natin yung bibig natin para yung tinatawag na magmada. Okay? Then yung sa ilong, 3 beses yun ha? Okay. Yung sa ilong naman, paano natin magsisinghot natin yung tubig. Okay? Sisinghot natin yung tubig. Huwag mo lang ipadiretso. Masakit yan sa ilong. Okay? Yung naramdaman mo lang nandito na yung kon mo, bago mo singa. Okay? Ganoon? Ganoon. Yung pag-ano natin. Okay? Then, after nun, ng bibig, ng ilong ay yung ating mukha na. Okay. Paano naman yun? So, kailangan yung dito sa may bunbunan, pinakaano ng ulo, hanggang sa dito, sa baba. Then, hugasan mo yun siya ng ganyan. Kung anong tubig, ganyan, 3 beses din siya. Then, kung mayroon kang makapal na balbas, ay kailangan mong isalapid-salapid. Ganyan mo. Yung buhok mo. Yung buhok dito sa balbas mo. Okay? Okay na yun. Wala akong problema. Okay? So, yun sa mukha. So, ang iba kasi ang ginagawa nila is yung dito lang banda. Ganyan lang. Kailangan dito mabasa din. Dito. Kaya ito, ganyan mo. Ganyan. Tapos dito. Mabasa dito. Kasi yung iba dito lang yan. Hanggang dito lang. Kasi ang pagkakala nila yung mukha dito lang. Wala, kasama yung dito. Okay. Yung sa baba natin. Okay?
So, then after nun, mukha ay yung kamay natin. Okay. Meron ditong ilan sa akta, merong maraming nagkakamali, na yung ito lang, hinugasan nila is hanggang dito, hanggang dito. Ito, hanggang dito lang. Hindi. Kailangan isama mo rin to. Ganyan, ito, ganyan. Hanggang dito. So, ang the best doon, best way ay kailangan mong iganyan. Itiko mo para mainat yung siko mo at mabasa yung nakakulubot-kulubot dito. Wag ka magudo na ganyan lang. Kasi bakit? Kasi mayroong dito mga kulubot-kulubot na balat mo na hindi mababasa yon. Okay? Hindi mababasa. So, 3 beses yun sa ganon. Ayan. 3 beses. Okay? Then, sa kaliwa. So, kailangan kanan bago muna kaliwa. Okay? Then, sunod nun is yung sa ating ulo. Mas yung pagpunas, ganyan. So, dito marami. So, hindi po siya 3 beses. Isang beses lang. At pag ganyan mo, kuha ka ng tubig, huwag masyadong, huwag ganyan. Hindi. Yung ano lang, ganyan. Walang tapos ganyan. Tapos balik. Tapos ito, sa loob ng tainga natin. Then ito, sa labas. Ganyan. So, isang bisis lang. So, hindi po tama yung ginagawa ng iba na 3 beses at yung iba, ganyan-ganyan lang. Pahid-pahid lang dito sa bunbunan. Okay? So, hindi po yun. Hindi po yun yung tamang pamamaraan ng pagwudu. Okay? At sinasabi pa nila, kailangan daw yung buhok. Kawawa naman yung mga walang buhok. Sabi daw, ang punasan yung buhok. Buhok daw. Nakawawa naman sabi niyo, walang buhok. So, ang tinawag doon ay raas, yung ulo. Ulo. Hindi buhok lang. Kasi pag buhok lang, parte lang yun ng ulo. Pag sanay mong ulo, kasama na yung buhok doon. Okay? Nag-gets po natin inshallah. So, after nun, yung hugas ng paa. So, sa paa, kasunod din dito, kailangan salit-salit din hanggang sa ating bukong-bukong. Sa ating bukong-bukong, kailangan nating hugasan. 3 beses. So, make sure din, kasi meron dito sa bukong-bukong natin, ay mayroong mga kulubot-kulubot doon, kailangan nating linis, masyado. Ayusin natin para mabasa. Okay? Kasi ako mayroon din ako nakita na binubuhusan lang nila ng tubig yung paa nila. Buhos lang. Hindi na nila inaano ng kamay nila. Hindi na kinukuskus ng kamay nila. Okay, so kailangan 3 beses din yun sa hanggang bukong-bukong at yung yung ating kaliwa ganun din. Okay.